Unang Samuel, Kabanata 7. Kinuha ng mga tagalunsod ng Jearim ang kaban ng tipan ni Yahweh at dinala sa bahay ni Abinadab na nasa isang burol. At si Eleazar na anak ni Abinadab ang inatasan nilang tagapag-ingat ng kaban. Pagkalipas ng 20 taon, mula nang dalhin sa lunsod ng Jearim ang kaban, nalungkot ang buong Israel at humingi ng tulong kay Yahweh. Sinabi sa kanila ni Samuel, "Kung talagang buong pusong nanunumbalik na kayo kay Yahweh, alisin ninyong lahat ang mga Diyos-Diyosan at ang imahe ni Astarte. Italaga ninyo kay Yahweh ang inyong sarili, at siya lamang ang inyong paglingkuran. Kapag ginawa ninyo ito, ililigtas niya kayo sa kapangyarihan ng mga Filisteo." Kaya itinapon ng mga Israelita ang kanilang mga imahe ni Baal at Astarte, at si Yahweh na lamang ang kanilang sinamba. Sinabi pa ni Samuel, "Tipunin ninyo sa Mizpa ang buong Israel, at do'y ipapanalangin ko kayo kay Yahweh." Nang matipon sila sa Mizpa, kumuha sila ng tubig at ibinuhos sa harapan ni Yahweh bilang handog. Maghapon silang nag-ayuno at nanangis ng ganito, "Nagkasala kami kay Yahweh." Doon sa Mizpa ay nanungkulan si Samuel bilang hukom sa sambayan ng Israel. Nabalitaan ng mga Filisteo ang pagkakatipon ng mga Israelita, kaya't humanda sila upang digmain ang Israel. Natakot ang mga Israelita nang mabalitaan nilang sasalakayin sila ng mga Filisteo. Sinabi nila kay Samuel, "Huwag kang titigil sa pagtawag kay Yahweh upang iligtas kami sa mga Filisteo." Nagpatay si Samuel ng isang pasusuhing tupa at sinunog niya ito ng buo bilang handog kay Yahweh. Nanalangin siya na tulungan ng Israel at dininig naman ni Yahweh ang kanyang panalangin. Samantalang naghahandog si Samuel, palapit naman ng palapit ang mga Filisteo. Ngunit ginulo sila ni Yahweh sa pamamagitan ng malalakas na kulog at nagapi sila ng mga Israelita. Mula sa Mizpa, hinabol ng mga Israelita ang mga Filisteo hanggang sa Bethkar at pinapatay nila ang bawat mahuling kalaban. Pagkatapos, naglagay si Samuel ng isang malaking bato sa pagitan ng Mizpa at ng Sen bilang alaala. Tinawag niya itong Ebenezer, na ang ibig sabihin, "Tinulungan kami ni Yahweh hanggang dito." Natalo nila ang mga Filisteo at hindi na nangahaspang magbalik ang mga ito sa lupaing sakop ng Israel. Nabawi ng Israel ang mga lunsod at lahat nilang lupain na nasakop ng mga Filisteo mula sa Ekron hanggang sa Gat. Nakipagkasundo rin sa mga Israelita ang mga Amoreo. Habang buhay na nanungkulan si Samuel bilang hukom sa Israel, taon-taon nagpapalipat-lipat siya sa Bethel, Gilgal at Mizpa upang lutasin ang mga usapin ng mga Israelita. Pagkatapos, umuwi siya sa Rama at doon ipinagpapatuloy ang kanyang pamamahala bilang hukom. At dooy nagtayo siya ng altar para kay Yahweh.